nag-i-increase po talaga yung interest ng mga tao kay Peter the Roman. Dami nagtatanong ngayon sa akin, ganito, ganyan, ganon, ganon. Pero alam niyo po ba minsan, sabi ko, kalma lang, okay. Yan ay prophecy ng mga Catholics. Sa atin, doon lang tayo sa aklat ng Revelation. Kaya ako lang naman po ito ay binabanggit dito sa mga videos ko, sa channel ko. Dahil alam po ba ninyo ang dahilan? Kasi it makes sense doon sa hula ni Saint Malaki na talagang nagkatugma-tugma at nagkataon din. Actually, hindi po nagkataon eh. Talagang I believe kamay ng Diyos ang gumawa na itong panahon natin ngayon, ang daming prophecy nangyayari na. Actually, it all started when Rab Shlomo Yehuda of Israel called Yanuka. Akala ko talaga dati siya na yung false prophet. At dumating po yung time na ang Israel ginera, nagkaroon ng mga kaguluhan. Pero right after that, hindi pa naman. Pasalamat nga kayo kung hindi pa nag-rapture kasi ibig sabihin si Jesus, nagbibigay pa siya ng chance doon sa mga tao na maligtas. Alam niyo, ang puso ni Jesus maligtas, if ever, lahat ng tao. Pero sad to say, nakalagay po talaga sa Bible, ito tapatin ko na po kayo, mas marami ang pupunta sa impyerno kaysa sa langit. Yan po talaga ang actually, theology din po yan nung aming nakaraang pastor, no, na nasamahan. Mas maluwag ang daan patungong impyerno talaga. Kasi mas madali nga naman talaga yung yakapin yung kasamaan kaysa sa kabutihan kung tutuusin. Ibig lang sabihin mo, ganun ba yun? Hindi. Para sa akin, mas maraming ayaw tumanggap kay Kristo. Mas gusto nila yung sila yung nasusunod sa mga buhay nila. Ayaw nilang may Panginoon sa buhay nila. Kaya alam niyo, pagpunta po sa impyerno, hindi po dahil masama ka, gumawa ka ng kasamaan or something like that. Pupunta ka ng impyerno kung nireject mo si Christ. Yun lang, wala lang pong iba. People will go to heaven because of Jesus and people will go to hell because of Jesus also. People will go to heaven when they accept Jesus as Lord and Savior and people will go to hell if they reject the Lord Jesus. Yun po ang buong katotohanan dito. Hindi po confusing ang Biblia. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng honest answer o ng honest solution sa kasalanan. Nandyan na po yun. Regalo ang banggit yan. Ito ay libreng alok ng kaligtasan. Regalo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo. Not until ma-realize mong, ay, napakapalad ko pala. Born again ako, nakilala ko si Jesus. Ako, minsan nare-realize ko po yan. I'm so happy. Tumatalon ako minsan, may Diyos ako sa buhay ko. Hindi lang Diyos, tatay ko ang Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang tatay ko ay may Aba. Aba, Daddy. Daddy ko yan, Daddy ko ang Diyos. Ang Diyos ang may Daddy ko. Dahil sa ginawa ng kanyang pinakamamahal na bugtong na anak na si Jesus. Hindi ba kayo natutuwa niyan? Di ba? Napakasarap, may Diyos o may Daddy tayo na Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya alam nyo, kahit ano pa yung dumating sa mundo, Malaki and all that prophecy, cool ka lang kalmado ka lang Kasi alam mo, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Jesucristo. Jesus, before bumunta siya sa langit, bumalik sa langit, I will never leave you nor forsake you. Yan po yung magandang panghawakan natin ngayon. Church age pa rin po tayo Church age pa rin po tayo. Pero alam nyo, aminado po ako, mabalik po tayo kay Rab Shlomo Yehuda kay Yanuka. Mabalik po tayo doon. Ang dami pong na-unfold din dati. Nakala ko yun Kasi it all started in September 2022 nung nakaredy na raw yung mga red heifer na alam naman ninyo ang role ng red heifer sa sa pagbibuild ng third temple. Hindi ko na po babanggitin dito pa ulit-ulit parang sirang plaka na. Pero mga Hudyo talagang specific sa kanilang mga ginagawa. Nakakatamad basahin kung paano ginagawa yung mga templo sa Leviticus yata yun, sa aklat ng Bible sa Old Testament. Nakakatamad basahin yan, pero binasa ko, napaka-specific nila yung mga numbers and all that. Ito yung ons, ito yung width, ito yung length, di ba? Talagang very particular sila. So ito po talagang mga parang na-unfold na. Pero ba't hindi pa rin nangyari? Because Jesus is giving people chance to be saved. Natanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ngayon, tanong, si Peter the Roman na ba yung susunod? Yan po ang sabi ng Malaki prophecy. Pero pag Bible lang tatanungin, ano ang susunod? Rapture. Hindi pa lalabas yung Antichrist. Kasi pag lumabas yung Antichrist, nandito tayo, yari. Di naiwan tayo, hindi tayo na-rapture, yari kang bata ka. Ibig sabihin, mag-undergo ka ng tribulation. Pero thank God,
Hindi mangyayari yon. Okay? So, kalma lang. Jesus will rapture us anytime. Alam niyo, maganda yung nag-aaral ng propesya eh. Kasi nakikita mo, na-unfold unti-unti. Parang hindi mo sinasabing mahuhulaan mo yung eksaktong araw. Pero at least may idea ka. Ano? Anytime pala rapture na. Parang gano'n, di ba? Meron kang timetable na, ito na, yung gano'n. Okay, sige. God bless.